Dominant Protector. Credit to the author. 3,651-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano? Ngayong gabi. Sige, hindi nakita, iistorbahin pa. Tumango ang kawawang lalaki, hindi naman siya alchemist, kung tutuusin, at wala siyang masyadong alam sa mga bagay na ganito. Hinayaan na lang niya si Terence na sabihin ang gusto niya. Matapos palabasin ang kawawang lalaki sa kuweba, pumasok si Terence sa Jade Space at inilagay ang lahat ng 3 hanay ng mga sangkap sa kaldero ng gamot ni Shenlong, handa nang simulan ang pagpipino. Gamit ang automatikong Shenlong Medicine Cauldron na binago ni Jenny, ang paggawa ng elixir ay isang piraso ng cake para kay Terence. Kailangan lang niyang ilagay ang mga sangkap, at ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang mga tagubilin sa kaldero at patuloy na ibuhos ang Sky Class Full Face Chi. Ito ay isang hanggal na laro mula sa simula hanggang sa wakas, nang walang anumang teknikal na kahirapan. Ang tanging pagsubok ay ang supply ng chi ay hindi mapigilan. Kung ito ay noong si Terence ay isang kumpletong kaharian ng langit, ito ay magiging isang malaking hamon. Pagkatapos ng lahat, ang proseso ay tatagal ng hindi bababa sa ilang oras, at kung patuloy niyang gagamitin ang lahat ng kanyang lakas sa panahon ng proseso, maaari siyang maubusan ng enerhiya anumang oras. Ngunit para sa Terence ngayon, hindi iyon problema, sa lahat siya ay isang foundation early phase. Pagkatapos ng lahat, at ang pagbibigay ng kaunting Sky Class na full face na chi ay isang piraso ng cake. Ang Breakthrough Foundation Elixir ay isang antas na mas mababa kaysa sa Golden Foundation Elixir na inihahanda ni Terence, ngunit ang dalawang proseso ay hindi gaanong naiiba para sa isang tulad ni Terence na may automatikong Shenlong Medicine Cauldron. Ito ay tulad ng isang sesyon ng pagsasanay para sa Golden Foundation Elixir. Kinalma niya ang sarili at pinigilan ang lahat ng mga random na iniisip sa kanyang isipan. Umupo siya saglit na naka-crossleg, inayos ang kanyang katawan sa peak condition nito bago simulan ang proseso. Ayon sa paglalarawan ng recipe ng apoy, oras, at pamamaraan, ipinasok niya ang lahat sa isang tableta sa tabi ng kaldero. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, kinakalkula ni Jenny ang oras at temperatura para kay Terence Gedge, lilikha ito ng isang automatikong recipe. Lumitaw sa screen. Sa pagtingin sa text, nakaramdam si Terence ng matinding emosyon. Dumating din si Jenny sa Sky Class Island. Saang isla siya ngayon? Magaling ka ba? Gayunpaman, sa katalinuhan ni Jenny, kung talagang hindi siya makakasali sa Peel Hall, siya ay magiging isang kahangahangang karakter. Nagpalabas ang tablet ng 2 malulutong na beep, at itinaas ni Terence ang kanyang ulo upang makita ang display na buo ang script ng Peel Refinang. Ayon sa bigat ng Medicine Cauldron, 3 set ng mga materyales ang inilagay sa Peel Refinang na ito. Ang tinantyang oras ng pagpino ng peel ay 4 na oras at 55 minuto. Ang tinatayang bilang ng mga tableta ay ginawa 5 oras na lang. Hindi napigilan ni Terence na makahinga ng maluwag, ngunit nang makita niya ang numero, hindi niya maiwasang matuwa. Nakakuha talaga siya ng 5. Gayunpaman, ito ay para lamang kina Terence at Jenny. Kung ibang tao, isa-isa lang ang magagawa nila. Kung ito ay nagtagumpay, pagkatapos ito ay nagtagumpay. Kung ito ay nabigo, pagkatapos ito ay nabigo. Ang mass production ni Terence ay nagawang pagsamahin ang basura sa isang bagong tableta, natural, ang kahusayan ay mataas. Naka-crosslegged, sinimulan ni Terence na i-channel ang sining ng Dragon Mastery, mabilis na ibuhos ang lahat ng kanyang stamina at chi sa automatic medicine cauldron. Ang kaldero ay nagpakawala ng isang malinaw na ugong, at ang tableta sa tabi nito ay nagpakita ng mga salitang, nagpapadalisay, nagpapainit sa, na may countdown sa tabi nito. Pagkatapos nito, ang medicinal cauldron ay nagsimulang uminit ng dahan-dahan. Matapos itong painitin ng halos isang incense stick, sa wakas ay pumasok ito sa Peel Refinang state. Ang automatikong Shenlong medicinal cauldron ay binago ng henyo ni Jenny. Hanggat ang daloy ng totoong chi ay hindi naputol, ang panloob na programa ay automatikong magsasaayos ng apoy at temperatura. Ang sobrang totoong chi ay itatabi sa energy stone sa ilalim ng medicinal cauldron.
Kung ang tunay na chi ay naubos sa dulo ng pill refinement, matutuklasan ng medicinal cauldron na walang sapat na true chi at automatikong i-activate ang reserbang true chi na nakaimbak sa energy stone para makabawi dito. Gayunpaman, sapat pa rin ang isang energy stone para sa ikatlong antas ng tableta. Ang isang malaking bato ng enerhiya ay sapat na upang makagawa ng pangatlong antas ng tableta. Kahit si Terence, na gumawa ng ilan ng sabay-sabay, kailangan lang ng isang energy stone at ilan sa sarili niyang chi. Gayunpaman, hindi posible para sa mga tabletang pang-apat na grado. Upang pinuhin ang isa, ang dami ng totoong chi na enerhiya na kinakailangan ay napakalaki. Hindi banggitin ang isang bato ng enerhiya, sapat na ito kung 10 o 20 bato ng enerhiya ang magagamit. Kaya naman, nagpasya si Terence na magsaliksik at tingnan kung maaari niyang baguhin ang mga bato ng enerhiya sa espiritong Jade. Sa ganitong paraan, magagawa niyang maglagay muli ng mas totoong chi at hindi mabibigo sa kanyang alchemy. Gayunpaman, hindi nang ahas si Terence na baguhin ito ng walang ingat. Hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito at nakakatakot kung guguluhin niya ito. Kaya, mas mabuting pagsikapan niya muna ang sarili niya. Kung makikilala niya si Jenny sa hinaharap, hihilingin niya sa kanya na tulungan siyang magbago. Sa ilalim ng kontrol ng apoy ng tableta na nabuo ng totoong chi, ang mga halamang gamot sa medicinal cauldron ay nagsimulang magbago ng unti-unti. Ang prosesong ito ay mabagal at banayad. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila ito ma-detect. Gayunpaman, ito ang tiyak na proseso na pinakanasiyahan ng mga alchemist. Gayunpaman, hindi ito masisiyahan ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kaldero. Nakatingin siya sa tablet sa tabi niya. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Sa isang kisap mata, 2 oras na ang lumipas. Ang mga nakapagpapagaling na katangian at espiritual na enerhiya ng lahat ng mga halamang gamot sa automatikong Shenlong medicinal cauldron ay ganap na nailabas sa ilalim ng kontrol ng apoy ng tableta. Ang antas ng kapunuan ay hindi kapanipaniwala. Kung sinabi na ang mga nakapagpapagaling na katangian at espiritual na enerhiya ng bawat individual na halamang gamot ay iisa, kung gayon sa sandaling ito, ang 30 mga halamang gamot ay pinaghalo sa panggamot na kaldero, pagkatapos ng komplikadong katalysis ng apoy ng tableta at iba't ibang mga pantulong na materyales, ang resulta ay hindi na isang simple at isang resulta ng 30. Ito ay malayo mula sa 300, ngunit kahit na 3,000, ngunit 3,000. Kahit na ang medicine cauldron ni Shenlong ay hindi nakayanan ang napakaraming katangiang panggamot at espiritual na enerhiya. Nagsimula itong umungol ng tuloy-tuloy, at naaamoy pa ng isa ang halimuyak ng gamot na tumatagas mula sa loob ng espasyo ng Jade. Grabe! Nagbago ang kalmadong mukha ni Terence. Siya ay may lubos na tiwala sa kaldero ng gamot ni Shenlong, ngunit ito ay medyo kakaiba. Hindi pa oras para i-produce ang tableta, at ang kaldero ay marahas na tumutugon. May nangyari ba? Medyo kinabahan si Terence, ngunit hindi niya magawang sumuko sa kalagitnaan. Kailangan niyang magpatuloy. Tiningnan niya ang tablet sa tabi niya, wala namang indikasyon. Naisip ni Terence sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakagawa ng grade 4 na tableta noon, at si Jenny ay gumawa lamang ng theoretical modification. Hindi pa siya nakakagawa noon. Hindi kaya ang paglalagay ng 3 set ng mga sangkap ng sabay-sabay ay lampas sa limitasyon ng automatikong Shenlong medicine cauldron. 3,652. Bagamat hindi pa siya nakatagpo ng ganoong problema dati, ang foundation breaking pill na pinipino niya sa pagkakataong ito ay isang tunay na 4th grade pill. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng aksidente ang mangyayari? Si Terence ay patuloy na nasa gilid ng isa pang 2 oras, at habang ang kaldero ay walang tigil na tumutunog, walang ibang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Terence. Sa wakas, kasama ang huling paghiging na tunog, na mas maliwanag at mas malinaw kaysa sa nauna, natapos din ang pagpipino ng tableta. Sa puntong ito, maging si Terence, na nakasanayan ng manatiling kalmado sa harap ng panganib, ay pawis na pawis. Ang unang 2 oras ay maayos pa rin, at lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit ang huling 2 oras ay masyadong F***ing pahirap. Kung ito ay isang taong mahina ang pag-iisip, natakot sila hanggang sa pagkabaliw.
Matapos pakalmayan ang sarili at patatagin ang kanyang paghinga, tumayo si Terence at binuksan ang kaldero ni Shenlong. Sa sandaling mabuksan ang takip, isang malakas na amoy na panggamot ang pumuno sa buong espasyo. Napasinghap lang si Terence at agad na nabuhayan ng loob. Kung titingnan ng mga palatandaan, dapat itong ituring na tagumpay, tama ba? Tumingin si Terence sa kaldero ng may pag-asa, at pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nanlamig. Lumingon siya upang tingnan ang tablet at naunawaan. F***. Hindi katakataka na kakaiba ang kinikilos niya mula noong 2 oras na ang nakalipas. No wonder sa sobrang takot niya ay muntik na siyang mabaliw. Ito pala ang pinagmulan ng lahat ng abnormalidad. Kasabay nito, sa bakana ng kuweba numero 14, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aalalang naghihintay. Kung si Terence ay nag-aalala lamang sa huling 2 oras, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay nag-alala sa buong gabi. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ni Terence na gumawa ng breakthrough pill ay direktang makakaapekto kung kaya niyang dalhin ang tiwala ni Baron sa kanya. Kapag kaharap si Gavin, isang maagang foundation stage at isang peak early foundation stage senior ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang foundation breakthrough pill ang tanging pag-asa niyang makalusot, at kung hindi ito makakamit ni Terence, mawawala na ang kanyang pag-asa. Maliban kay Terence, ang tanging paraan para gumawa ng mga table tasks ay ang pagpunta sa pill hall. Kahit na binigyan siya ni Terence ng 30 piraso ng espiritual na jade kagabi, kasama ang espiritual na jade na naipon niya, malayo pa rin ito sa 200 espiritual na jade na hiniling ng pill hall. Hindi banggitin, kahit na nakuha nila ang 200 espiritual na jade, ang mga alchemist ng pill hall ay maaaring hindi ito matagumpay na mapino. Habang nag-aalala siyang naghihintay, lumiwanag ang langit. Habang nag-iisip ang mapait na nakatatandang kapatid kung dapat ba niyang tulungan si Terence na humingi ng isang araw na pahinga mula sa espiritong Jade Hall, sa wakas ay bumukas ang pinto ng kuweba bilang 14 at lumabas si Terence. Senior kuya ko, hindi ka naman nagstay dito the whole night di ba? Tanong ni Terence, nagulat nang makita ang lalaking nakabantay sa pintuan. Buntong hininga, kinakabahan lang ako. Hindi ako mapakali kapag bumalik ako, kaya baka dito na lang ako maghintay. Awkward na ngumiti si senior kuya ko at kinakabahang sinabi, paano na? Nagtagumpay ka ba? Bihira lang ang senior niyang kapatid na sobrang kabado. Hindi napigilan ni Terence na umiling at tumawa, na nagpasikip sa puso ng bitter-faced guy habang nauutal, nabigo. Pero wala lang, 100 spirit jades lang. Napaisip naman ang kaawa-awang senior brother. Kung siya ay nabigo, higit sa lahat ay mawawalan siya ng ilang mga materyales, ngunit ito ay talagang wala. Walang sinabi si Terence. Iniunat niya ang kanyang kamay at ipinakita ang 2 Snow White na table tasks sa kanyang palad. Ang nakapagpapagaling na halimuyak ay labis. Sila ang kilalang foundation breakthrough pill. Gulo. Napalunok ng laway ang kaawa-awang senior na kapatid. Noong una, hindi siya makapaniwala, ngunit pagkatapos na kumpirmahin ito, tuwang-tuwa siya. Nagtagumpay nga siya. Si Junior Kuya Linford, bagay ka talaga. Hindi ka takataka na pinuri ka ni Kuya Luri sa pagtatago ng iyong tunay na lakas. Sa totoo lang, bagamat umaasa siyang magtatagumpay si Terence, naramdaman pa rin niya na maaaring hindi kalabanan ni Terence ang mga alchemist mula sa Hall of Alchemy. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ang pangunahing puwersa ng North Island. Kahit na si Terence ay isa ring alchemist, siya ay mula sa secular na mundo. Hindi siya kapantay ng mga taong ito. Kahit na ang mga lokal na tagapagdalisay ng North Island ay may napakababang rate ng tagumpay, halata na ang karaniwang tagapagdalisay tulad ni Terence ay magkakaroon ng mas mababang antas ng tagumpay. Hindi nila akalain na makakagawa si Terence ng 2 foundation breakthrough pill sa isang gabi para itong panaginip. Hindi sa minamaliit niya ang mundo ng mga ordinaryong magsasaka, ito ang katotohanan. Ang mundo ng mga ordinaryong magsasaka ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa Sky Class Island, at ang alchemy ang nangyari na ang pinakamahalagang bahagi. Ayon sa kaalaman ng kanyang nakatatandang kapatid, may isang tao lamang sa mundo ng paglilinang na maaaring tumingin ng mababa sa mga lokal na alchemist ng Sky Class Island sa mga tuntunin ng alchemy, ang banal na alchemist, si Zhang Liju.
Ngunit ang hindi niya alam ay si Terence, na nakatayo sa kanyang harapan, ay nagkataong hindi opisyal na tinanggap na alagad ni Zhang Liju. Tumawa si Terence at binigay ang 2 table task sa lalaki. Dapat sapat na ang 2 foundation breakthrough pills para masiguradong makakalagpas ka sa hadlang, kuya ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa lang sa kanila ang kinuha ng kahabag-habag na senior na kapatid at nagpapasalamat na sinabi, sapat na sa akin ang isa. Maaari mong itago ang natitira para sa iyong sarili, Junior Brother Linford. Pagkatapos ng lahat, kakailanganin mo sila sa hinaharap. Nang makitang tatanggi pa rin si Terence, mabilis na sinabi ng lalaki, kung ang PhilHall iyon, kung matagumpay nilang mapadalisay ang 2 tableta ng sabay-sabay, hindi lang nila kailangan na magtabi ng isa sa mga ito, ngunit kailangan ko ring magbayad ng maaga ng 200 espiritual na jade. Sa ganitong paraan, sinasamantala ko na ang mga ito. Kaya, Junior Brother Linford, mangyaring huwag tumanggi, kung hindi, hindi ako makakapagpahinga. Hehe, Senior kuya ko, kailan ko ba sinabi sa'yo na 2 foundation breakthrough pills lang ang nagawa ko? Nakangiting tanong ni Terence. Ha? More than 2. Pwede bang 3? Biglang tumigil sa paggana ang utak ni kuya. 3 set lang ng sangkap ang ibinigay niya, at gumawa si Terence ng 3 foundation breakthrough pills sa isang go, hindi ba ibig sabihin ay 100% na ang success rate niya? Kahit na sinabi ni Terence na ang paggamit kay Jade ay maaaring tumaas ang rate ng tagumpay, ito ay sobra na. Kung ang mga salitang ito ay kakalat, hindi ba mamamatay sa kahihiyan ang mga tinatawag na alchemist ng PhilHall na iyon? Kahit ngayon, hindi pa rin namalaya ng masayang-masaya at miserableng si Senior na may halo ang 2 foundation breakthrough pills na ibinigay ni Terence sa kanya. Kahit na ito ay ang parehong uri ng tableta, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng isang may pildores halo at isang walang. Ang ibig sabihin ng pill halo ay ito ang pinakamahusay sa mga ganitong uri ng mga table task. Ang mga epekto nito ay higit pa sa karaniwang mga kalakal. Ito ay isang bihirang bagay na makikita lamang ng pagkakataon. Kahit na mayroon pa siyang espiritual na jade, baka hindi niya ito mabili. 3,653. Napangiti si Terence at binigay din ang pill sa lalaki, so Senior Marshall brother ko, makatitiyak ka at tanggapin mo ito. Bagamat sapat na ang isang foundation breaking pill para makalusot mula sa unang bahagi ng pagkakatatag ng foundation hanggang sa rurok ng maagang pagkakatatag ng foundation, mas mabuti na magkaroon ng 2 garantiya. At saka, kahit hindi mo magagamit ang pangalawa sa pagkakataong ito, hindi mo pa rin ba ito magagamit sa street sa susunod na pagkakataon? Kung gayon. Sige, salamat, Junior Kuya Linford. Inisip ito ng kaawa-awang lalaki at tinanggap ito, ngunit iniisip niya na mas marami siyang utang kay Terence, paano niya ito babayaran? Gusto niyang samantalahin ang katotohanang hindi pa ganoon kalakas si Terence at gawin ang lahat para protektahan siya, maaaring ito lang ang paraan para mabayaran niya ito. Ang kawawang senior ay hindi mapigil ang mapangiti ng mapait. Siya ang senior, bakit palagi siyang nakakatanggap ng tulong ni Terence? Parang totoo ang sinabi ni Senior Lurie, hindi ordinaryong tao ang Shady Linford niya, papailang lang siya sa langit. Maingat niyang iniligpit ang 2 foundation breakthrough pill, at pagkatapos ipaalam kay Terence, hindi na siya makapaghintay na bumalik at makapasok. Si Terence naman ay tumangala sa langit. Hindi siya mukhang pagod at pumunta sa Spirit Jade Hall para mag-report para sa pagmimina gaya ng dati. Hindi naman sa hindi siya pagod, kundi ang lakas ng loob niya kapag may nangyaring maganda, at sobrang saya niya sa oras na ito. Kung tungkol sa dahilan, natural lang dahil ang resulta ng alchemy kagabi ay nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Ang sorpresang ito ay hindi ang 3 foundation breaking na table task na naisip ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa totoo lang, nang buksan niya ang kaldero para tingnan, nakakita siya ng 6 na table task. Mayroon talagang isa pa kaysa sa paunang pagtatansya ng tablet. Sa huli, ang tablet ay nagpakita ng isang pangungusap, binabati kita, Terence bro, nakakuha ka ng higit pa sa inaasahan. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Ngunit nang maglaon, patuloy na iniisip ni Terence ang parehong tanong, bakit may dagdag pa.
Ang conclusion ay ang mga halamang gamot sa Sky Class Island ay may mas espiritual na chi kaysa sa mga nasa mortal na mundo, kaya mas mataas ang kalidad. Sa parehong dami ng mga halamang gamot, natural na gumawa ng higit pang mga table tasks. May kabuuang 6 na foundation breaking na table tasks, at bawat isa sa kanila ay may pangunahing halo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kaldero ng gamot ni Shenlong ay patuloy na tumutugon ng abnormal sa nakaraang proseso ng pagpino ng tableta. Naglagay lang si Terence ng 3 bahagi ng medicinal herbs, na tinatayang 5 table tasks, ngunit sa huli, 6 na foundation breaking pill ang kanyang napino. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay may pinakamataas na kalidad, na maaari lamang makatagpo ng swerte. Paano ito magiging makatwiran? 3 hanay ng mga sangkap ang gumawa ng 6 na tableta ng sabay-sabay, at ang kaldero ay dapat na ginawa gamit ang 5 tableta. Hulaan ni Terence na kung ito ay isang normal na tier 4 na kaldero, ito ay sesubog na. Gayunpaman, malamang na isinaalang-alang ni Jenny ang posibilidad ng pagpino ng dagdag na tableta sa ganoong biglaang sitwasyon. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang huling pangungusap na iyon. Sa makatuwid, kahit na ito ay mapanganib, si Jenny ay malamang na mayroong ilang mga hakbang, kaya naman matagumpay niyang napino ito. Ito ay isang level 4 na tableta. Nakagawa siya ng 6 sa kanila ng sabay-sabay. Kung lumabas ang balita tungkol dito, mabubulag ang lahat ng mga nagpapadalisay. Mapapahiya sila na gusto na nilang mamatay, at baka kailanganin pa nilang putulin si Terence para sa pagsasaliksik. Ang paghahambing ng mga tao sa isa't isa ay talagang nakakainis sa isang freak na tulad ni Terence, paano mabubuhay ang matataas at makapangyarihang mga alchemist. Ang mga kapantay ay mga kaaway, ang kasabihang ito ay talagang hindi mali. Ngunit ang magandang bagay ay ang pagtatangka ni Terence na gumawa ng breakthrough na foundation pill ay isang lihim na itatago ni Terence at ng kanyang kapwa apprentice brother. Ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit ang isang kayamanan ay isang krimen, ito ay hindi lamang palabas. Kung ang salita ay lumabas, ito ay magdadala ng kapahamakan sa mundo, at ang mabubuting bagay ay magiging masasamang bagay. Hindi ito akma sa karaniwang low-profile na diskarte ni Terence. Bago siya maging malakas para durugin ang lahat, kailangan niyang maging mahinahon at kumita ng kayamanan. Ito ang pinakamahusay na paraan upang manirahan sa Sky Order Island. Sa 6 na foundation breakthrough pills, nagbigay si Terence ng 2 sa kawawang lalaki at nagtago ng 4 para sa kanyang sarili. Gagawa siya ng foundation golden pill mamaya, at sa pinagsamang 2, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paglakas sa foundation stage. Sa mga susunod na araw, ang pang-araw-araw na misyon ni Terence ay mag-ulat sa espiritong Jade Hall at manatili sa ika-10 mind zone ng isang araw. Dahil si Terence mismo ay may sariling mga pagpipilian na itago ang 2 hanggang 3 piraso ng walang kwentang Jade araw-araw, ang bilang ng magagandang Jade na nakuha niya pagkatapos ng inspection ay palaging nagbabago sa pagitan ng 8 hanggang 12 piraso. Bilang isa sa pinakamasamang mind zone, nakakagulat na makita ang napakaraming mabuting Jade araw-araw, ngunit si Terence ay hindi estranghero dito. Noong nakaraan, sinubukan ni Gavin at Tony ang kanilang makakaya upang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ng huling pagkakataon na kailangan nilang baguhin ang mind zone, tuluyan na silang sumuko sa ideyang ito. Maswerte lang si Terence, ano pa ang magagawa niya sa lahat ng magandang Jade na nakuha niya mula sa ika-10 mind zone. Kung ibang tao ang pumasok, hindi nila mahuhukay ang 1 piraso ng magandang Jade. Dahil natutunan niya ang kanyang aral sa huling pagkakataon, tinanggap na ni Gavin ang katotohanan ito. Baka mawala siya sa paningin at mawala sa isip. Sa abot ng kanyang pag-aalala, kahit na mapanatili ni Terence ang kanyang mataas na ani, makakakuha lang siya ng 3 espiritual na Jade sa 1 buwan. Kahit na nakuha niya ang sweldo, kailangan lang niyang sabihin sa mga baguhan, at ipagpapalit nila ang magagandang Jade para dito. Ang 1 tulala ay palaging magiging 1 tulala. Kaya paano kung makakakuha sila ng mas maraming espiritual na Jade? Sa huli, sila pa rin ang makikinabang dito. Kaya naman, hindi na makapaghintay si Gavin na mahukay ni Terence si Jade sa paghukay niya, mas maraming makukuha ang sarili niyang mga tao. Nang walang pakikialam ni Gavin at ng iba pa, ang mga araw ng pagmimina ni Terence ay medyo ordinaryo.
Noong naisip niya na ang kapayapaang ito ay tatagal hanggang ika-25, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari sa araw bago ang pagsusulit ng mga baguhan na inaabangan ng lahat. At ang pinagmulan ng interlude na ito ay ang kanyang kaaway, si Tony. Sa araw na ito, nagulat si Tony sa espiritong Jade Hall gaya ng dati. Noong una, binalak niyang magpakalma. Sa bagay, boring at boring talaga ang pagmimina araw-araw. Sa kasamaang palad, bagamat nasa kanya ang suporta ni Gavin at hindi mahirap para sa kanya na mag-apply para sa bakasyon, kailangan pa rin niyang magtrabaho ng husto upang makakuha ng mas espiritual na Jade. Kung hindi, kahit si Gavin, ang kanyang ika-9 na pinsan na kadugo niya, ay hindi siya bibigyan ng libreng espiritual na Jade. 3,654. Mabuti sana kung ang tanggang Terence na iyon ay may maraming mabuting Jade sa kanyang mga kamay. Hindi maiwasan ni Tony na umasa dito. Ito ay likas na mapot sa pagsusumikap. Kung ikukumpara sa paghuhukay sa mine zone buong araw at pagkuha ng ilang piraso ng walang kwentang Jade mula kay Gavin upang ipagpalit sa magaling na Jade ni Terence, ito ay higit na nagustuhan niya. Sa katunayan, si Tony ay nagsisimula ng magsisi. Nagsisi siya na napakalaki ng bibig niya noon at ipinaalam sa tulala na si Terence na hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng mabuti at masamang Jade. Ngayong naisip niya, ang tanga niya talaga. Kung hindi niya ito hinayaang madulash, hindi malalaman ng ibang mga baguhan na kaya niyang ipagpalit ang walang kwentang Jade sa mabuting Jade sa tulala na si Terence. Hindi kaya lahat ng magaling na Jade ni Terence ay sa kanya na. Iyon ay kabuoang 15 piraso ng magandang Jade. Kahit na magtrabaho siya ng husto sa ika-7 mine zone sa loob ng 3 buwan, hindi niya kikitain ang kalahati ng 15 pirasong Jade na iyon. Kung ganoon nga, bakit kailangan niyang pumunta sa mine zone area araw-araw? Kaya pa niyang humiga sa kanyang kuweba at paglaruan ang espiritong si Jade. Ngunit ang ganitong uri ng magandang bagay ay maaari lamang isipin. Gaano man katanga si Tony, alam niyang kapag ginawa niya iyon, ang Jade na nakuha niya kay Terence ay malamang na mapupunta sa mga kamay ni Gavin. Sa karamihan, makakakuha siya ng ilang natira. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tony ay kailangang magulat sa mine zone gaya ng dati. Gayunpaman, nang dumaan siya sa mahabang underground corridor at papasok na sana sa mining area, bigla siyang huminto. Ano ito? Hindi maiwasan ni Tony na tumingin sa paligid. Malinaw na nasulyapan niya ang isang itim at puting anino na dumaan sa kanyang mga mata. Medyo matulin ang mga galaw ng shadow. Ang isang normal na tao ay maaaring hindi makapag-react sa oras, ngunit si Tony ay isang Sky Class Full Master kung tutuusin. Hindi niya nakita kung ano ang hitsura nito, ngunit sigurado siya na ang anino na dumaan sa kanya ay isang espiritong hayop. Isang espiritong hayop. Ang karneng iyon ay mas masarap kaysa sa karne ng ordinaryong mabangis na hayop. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Tony na lunokan ang kanyang laway. Sa lohikal na pagsasalita, ang Sky Class Masters ay dapat naganap na laktawan ang pagkain at makuha lamang ang chi mula sa mundo araw-araw upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, hindi na nila kailangan pang kumain. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng Sky Class at mas mataas ay hindi kumain. Sa katunayan, karamihan sa mga practitioner ay kumakain pa rin paminsan-minsan dahil sa kanilang mga gawi. Siyempre, hindi na nila kailangan kumain ngayon, at para lang mabusog ang cravings nila. Kunin si Tony, halimbawa siya ay naging isang Sky Class sa loob ng maraming taon, at kahit na hindi niya kailangan kumain, nakagawian pa rin niya ang pagkain ng lahat ng uri ng delicacy araw-araw, kahit na lumabas bawat ilang araw upang manghuli ng ilang bihirang hayop para sa masaganang pagkain. Mula sa kanyang karanasan, kahit na ang karne ng isang pambihirang mabangis na hayop ay hindi maihahambing sa karne ng isang espiritong hayop. Dapat malaman ng isa na ang mga espiritong hayop ay katumbas ng mga magsasaka sa mga mababangges na hayop. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay ang asensya ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang kanilang karne ay hindi lamang mas masarap kaysa sa ordinaryong mabangis na hayop, ngunit higit sa lahat, naglalaman ito ng espiritual na enerhiya. Kahit na para sa mga magsasaka, ito ay isang bihirang gamot na pampalakas.
Ang epekto nito ay hindi maihahambing sa mga gamot na panggamot, ngunit hindi ito mas malala. Bago dumating si Tony sa malugod na bagong pavilion, madalas niyang pinagpipiestahan ang mga espiritong hayop sa malalalim na kabundukan at lumang kagubatan ng North Island. Siyempre, lahat sila ay medyo mahinang mga espiritong hayop na may dilaw na ranggo o kahit na hindi klase, kaya hindi ito masyadong mahirap na hulihin sila. Pangalawa, hindi ito magdudulot ng labis na kaguluhan at maakit ang atensyon ng iba. Malaki ang kahalagahan nito. Ang Sky Class Island ay iba sa secular na mundo. Sa secular na mundo, hanggat mayroon kang lakas, maaari mong patayin ang anumang espiritong hayop na gusto mo. Ngunit sa Sky Class Island, hindi mo magagawa. Kahit na ang pinakamahinang espiritong hayop ay maaaring patayin. Kung ang ganitong bagay ay nalantad, ito ay magiging isang malaking problema. Walang ibang dahilan. Sa Sky Class Island na ito, ang mga spirit beast ay mga cultivator tulad ng mga tao. Maaari pa silang mag-transform sa anyo ng tao pagkatapos maging mas malakas. Sa pagtugis ng makalangit na daw, lahat ay nasa pantay na katayuan. Ang katimugang bahagi ng Sky Class na isla ay kilala bilang isla ng espiritong hayop. Ang makapangyarihang espiritong hayop na angkan ay nagtipon doon, at ang kanilang lakas ay hindi bababa sa alinmang sekta ng tao. Ang deklarasyon na inilabas ng Spirit Beast Clan ay malinaw na nakasaad na ang sinumang maglakas loob na pumatay ng isang Spirit Beast sa Sky Class Island ay ituring na kaaway ng buong Spirit Beast Clan, at hindi sila magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Ang deklarasyon na ito ay kinilala ng ilang nangungunang sekta sa gitnang isla sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap ng angkan ng espiritong hayop. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mga espiritong hayop sa katimugang bahagi ng Sky Class na isla, kundi pati na rin ang buhay ng mga espiritong hayop sa iba pang mga isla ay mapoprotektahan sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang tunay na kapangyarihan ng Spirit Beast Clan ay limitado sa timog ng Sky Class Island. Bagamat iiwasan ito ng mga Panginoon ng tao sa ibang mga lugar sa publiko, maaaring hindi talaga nila sineseryoso ang deklarasyon ng pribado. Halimbawa, ang isang magsasaka tulad ni Tony, na sanay kumain, ay hindi kailanman papatay ng espiritong hayop sa harap ng iba. Gayunpaman, sa likuran niya, nakain siya ng hindi bababa sa 80, kung hindi 100, mahinang espiritong mga hayop. Anyway, hanggat walang nakakaalam at nagsumbong sa kanya, kakainin siya ng walang nakakaalam. Siguro kung anong uri ng espiritong hayop ito. Lumiwanag ang mga mata ni Tony. Agad siyang tumalikod at nagsimulang hanapin ang figure. Mahigit 20 araw na siya sa malugod na bagong pavilion. Gayunpaman, hindi siya nakakain ng kahit isang kagat ng karne dahil sa kapaligiran. Ilang araw na niya itong pinipigilan kaya matagal nang nawala ng lasa ang kanyang bibig. Ngayong may espiritong hayop na ang nagkusa na pumunta sa kanyang pintuan, paano niya ito pakakawalan? Ang espiritong Jade Hall ay binabantayan ng husto sa loob at labas. Gayunpaman, walang mga gwardya sa koridor sa harap ng lugar ng pagmimina. Ginawa nitong comfortable ang mga bagay para kay Tony. Kung tutusin, kung may mga gwardya sa lahat ng dako, hindi niya maaaring hayagang mahuli ang mga espiritong hayop, o siya ay arestuhin bilang isang kaina-hinalang tao. Gayunpaman, hinanap ni Tony ang paligid ng koridor ngunit hindi mahanap ang anino ng espiritong hayop. Nang sa wakas ay nagpasya siyang sumuko at may hinanakit na bumalik sa mind zone, muli niyang natagpuan ang itim at puting figure sa harap ng tarangkahan. Isang curly bear. Nanlaki ang mga mata ni Tony nang makita niya ang maliit na figure na palihim na sumusubok na pumasok sa gate. Nang tumayo ito, wala pang kalahating taas ng tao. Mayroon itong bilog na ulo, mabilog na katawan, at puno ng gatas na puting balahibo. Tanging mga mata, tenga, at dibdib lamang nito ang itim. Ito ay malinaw na isang anak na curly bear. Siyempre, hindi naman masasabing puro cob. Sa mga tuntunin ng edad, ito curly bear ay hindi bababa sa isang teenager. 3,655. Gayunpaman, ito ay isang natural na espiritong hayop, at ang siklo ng buhay nito ay mas mahaba kaysa sa mga tao, kaya ito ay nasa simula pa lamang.
Kung ito ay isang nasa hustong gulang na curly bear, kahit na ang isang Sky Class Full Master tulad ni Tony ay kailangang lumihis ngunit ang cub na ito ay higit sa isang Golden Class mid-face. Maaaring walang magawa ang mga normal na tao dito, ngunit kung nais itong saluhin ni Tony, ito ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, nalaglag ang panga ni Tony sa sumunod na nangyari. Sinubukan ng sanggol na curly bear na pumasok sa mine zone, ngunit masyadong mabigat ang metal na pinto. Kahit anong tulak o kalmo nito, hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbubukas. Sa kabilang banda, si Daiwa Chang, na nakaidlip sa isang mesa sa di kalayuan, ay tila nagising sa pagkamot nito. Ano ba kasing ingay? F***. Nagmura si Daiwa Chang sa kanyang pagtulog. Ang kulot na bear cub ay natakot sa kanyang talino. Inikat nito ang ulo at tumakbo sa gilid, nakita lang si Tony na naghihintay dito sa loob ng 2 hakbang. Sa sobrang takot nito ay mabilis itong tumalikod, at sa gulat ay noontog ang ulo nito sa isang halijing bato at nawala ng malay. Damn! There's still this stupid grizzly bear. I really didn't need to waste any effort. Natuwa naman agad si Tony. Hindi ba ito ang matandang kasabihan ng naghihintay ng mga kuneho sa tabi ng puno? Ngayon ay talagang isang araw ng magandang kapalaran. Siya ay nakatakdang magkaroon ng isang malaking piging. Nang walang nakatingin, agad na binuhat ni Tony ang curly bear na nahimete sa lupa at tumalikod upang pumasok sa pribadong silid ng trabaho ni Gavin sa hindi kalayuan. Tulad ng iba pang mga kuweba, ang pribadong pagawaan sa espiritong Jade Hall ay mayroon ding ipinagbabawal na spell. Gayunpaman, upang gawing mas madali para kay Tony ang mga gawain para sa kanya, espesyal na itinuro sa kanya ni Gavin ang incantation na pumasok at lumabas sa lugar na ito. Ang dahilan kung bakit dinala ni Tony ang kulot na oso dito ay dahil naisip niya ito noon pa. Pagkatapos ng lahat, ang espiritong Jade Hall ay binabantayan ng husto. Kung dadalhin niya ang kulot na bear, magiging malabo ang mga bagay. Hindi lang niya makakain ang karne ng espiritong hayop na inihatid sa kanyang bibig ngayon, baka maparusahan pa siya. Gayunpaman, walang problema sa personal na lugar ng trabaho ni Gavin. Bagamat ito ay pagmamay-ari ng Jade Hall, iyon pa rin ang personal na espasyo ni Gavin. Sa normal na kalagayan, si Gavin lamang ang maaaring pumasok at umalis sa lugar na ito. Maaaring hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Tony na kumain ng karne ng espiritong hayop sa harap ng iba, ngunit iba si Gavin. Hindi lamang siya ang kanyang tagapagtaguyod, ngunit ang dalawa sa kanila ay nagkaroon din ng kasaysayan ng pagsasalo-salo ng magkasama, kaya't makatitiyak siya. Nang pumasok si Tony kasama ang kulot na oso, wala si Gavin, kaya masayang kinuha ni Tony ang lahat ng pagkain para sa kanyang sarili. Agad niyang inihagis ang kulot na oso sa lupa at nagsimulang magtrabaho. Bagamat ang mga magsasaka sa itaas ng klase ng langit ay nagayuno na, ang pribadong lugar ng trabaho ng espiritual na Jade Hall ay napakamakatao. Hindi lamang naruroon ang lahat ng uri ng mga pasilidad sa paglalaba, mayroon pa ring lugar para sa sunog. Malinaw na ito ay upang matugunan ang gutom ng ilang tao. Siyempre, ang orihinal na layunin ng setting na ito ay tiyak na hindi hayaan ang mga tao na mag-ihaw ng mga espiritong hayop. Pinadali nito ang mga bagay para kay Tony. Hindi na niya hinintay na pakuluan ang tubig. Hindi na siya makapaghintay na tanggalin ang balahibo sa kulot na bear cub na naghatid ng sarili sa kanyang pintuan. Gayunpaman, nang makita niya ang bilog na katawan sa lupa, lalo na ang pares ng mabalahibong paa, hindi niya maiwasang mapalunok. Ito ay isang espiritong hayop na maaari lamang makatagpo at hindi hahanapin. Bagamat nagkaroon si Tony ng maraming masaganang piging noon, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng curly bear, lalo na ang isang cub. Pagkatapos ng lahat, ang mga kulot na oso ay napakabihirang at kabilang sa isang napakabihirang espiritong hayop. Kahit na sila ay sapat na mapalad na makatagpo ng isa sa malalalim na kabundukan at lumang kagubatan, ito ay tiyak na isang may sapat na gulang na curly bear, hindi isang cub na lumitaw ng mag-isa. Ngunit kung makatagpo siya ng isang may sapat na gulang na curly bear, sa lakas ni Tony, mapapakain niya ang oso gamit ang kanyang mga ngipin.
Habang abala si Tony sa pagpapakulo ng tubig, sa wakas ay nagising ang kulot na bear cub na nawala ng malay kanina. Woo! Lumingon ito sa paligid at nakita ang abalang si Tony. Ang cub ay tila napagtanto na ito ay nasa isang masamang sitwasyon. Nang hindi ito pinapansin ni Tony, palihim itong tumakbo patungo sa pinto. Nang malapit na sa pinto ay bigla itong bumilis at tumakbo palabas. Sa kasamaang palad, hindi nito alam na may ipinagbabawal na spell sa pintuan. Sa isang putok, pilit itong napaatras. Ikaw Bobo Bear Cub, gaano ka maglakas loob na subukan mong makatakas mula sa aking mahigpit na pagkakahawak? Nagulat si Tony nang marinig ang tunog. Noon lang niya napansin na mabilis na nagising ang maliit. Woo! Ang kulot na anak ng oso ay tumayo ng tuwid, nagngangalit ang mga ngipin, at tumingin ng masama kay Tony. Gayunpaman, habang kumikilos ito, ang dalawang maiikling paa nito ay patuloy na umaatres. Nang makita ito, agad na natuwa si Tony. Tumawid siya sa kanyang mga braso at tiningnan ito ng mahinahon. Ang maliit na pag-urong ng brat ay talagang alam kung paano maglaro ng mga trick. Mayroong talagang lahat ng mga uri ng mga ibon sa isang malaking kagubatan. Oo nga, nakita ng maliit na lalaki na hindi natinag si Tony. Nang muli siyang tahimik na lumapit sa pinto, bigla siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, bago pa nito matamaan muli ang ipinagbabawal na spell, ang malaking paa ni Tony ay dumapo na sa dibdib nito. Sa isang sipa, napaatras ito ng 3 talampakan at noontog sa dingding sa kabilang bahagi ng silid. Pada. Nakahandusay sa lupa ang munting tiyan na may malinaw na marka ng palad sa dibdib. Bagamat hindi ito napatay sa pamamagitan ng sipa, ito ay malubhang nasugatan at sa kanyang huling hininga. Wala na itong masiglang espiritong enerhiya na mayroon noon. Pagkatapos ng lahat, si Tony ay isang Sky-class Full Master. Hindi man niya ginamit ang buong lakas, hindi nakayanan ng cub ang kanyang sipa. Sup! Gusto mo bang makipag-away sa akin, Master Tony, sa maliit na IQ na ito? Hindi ka talaga marunong mag-spell ng salitang, kamatayan. F***. Nagmura si Tony. Sa sandaling iyon, kumukulo ang tubig. Binuhat niya ang anak ng oso sa lupa at handa itong ihagis sa kumukulong tubig para malaglag ang balahibo nito. Ngunit nang akmang hahampasin niya, ang nagulat na boses ni Gavin ay nanggaling sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Ika-9 na pinsan kuya, bumalik ka na. Tumalikod si Tony at iniharap ang anak ng oso kay Gavin na parang may inihahandog na kayamanan. Tuwang-tuwang sabi niya, ika-9 na pinsan, ano sa tingin mo ito? Tiningnan ni Gavin ang bagay na nasa kamay ni Tony at natigilan. Bigla niyang naramdaman na parang pamilyar ito. Tama. This was the curly bear. And it was a rare cub. Naabutan ko lang sa bakana ng mine zone. We can have a good meal today. Puno ng saya ang mukha ni Tony. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, namutla ang mukha ni Gavin. Tinuro niya si Tony at nauutal, ito. Nahuli ito sa bakana ng mine zone mo. Oo. Mukhang matalino ang maliit na bagay na ito, ngunit ito ay talagang isang hanggal na oso. Nawalan ako ng malay sa harapan ko. Parang hinatid mismo sa pinto namin para kumain tayo. Naisip ni Tony na masaya si Gavin, kaya ipinagpatuloy niya ang jabber-on ng buong pagmamalaki. 3,656. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, lumipad ang palad ni Gavin sa mukha niya, pinaghahampas siya habang nagmumura, ikaw ang tanga. Kung gusto mong mamatay, edi pumunta ka. Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Tanga ka, alam mo ba kung ano ang background nitong lalaking to? Gusto mo pang ang kainin hindi mo talaga alam kung ano ang isusulat mo. Ninth cousin, kung may sasabihin ka, pag-usapan natin to. Wag mo akong patulan. Napatulala agad si Tony. Hinabol siya ni Gavin sa paligid ng silid at binugbog siya ng husto na muntik na siyang magtamo ng internal injuries. Maya-maya, medyo nabawasan ang galit ni Gavin nang makita niyang naging ulo ng baboy ang mukha ni Tony.
Tumingin siya sa kulot na anak ng oso sa lupa at pinagalitan, buti na lang at bumalik ako sa nakaraan, kung hindi, kung talagang pinatay mo ang maliit na bagay na ito, ikaw at ako ay mamamatay sa bundok, hindi magandang kamatayan. This. It can't be that exaggerated, right? Di ba maliit na curly bear lang? Tumingin si Tony kay Gavin na may mapait na ekspresyon. At isa lang itong curly bear cub. Sumabog agad sa galit si Gavin. Maya-maya'y kaladkarin mo ako hanggang mamatay, tanga. Kilala mo pa ba kung sino ang may-ari nito? Natalie ang tawag sa may-ari nito. Natalie. Sino yon? Naguguluhan pa rin si Tony. Tumingin sa kanya si Gavin na parang tulala at napabuntong hininga na may matagal na takot. Hindi mo alam ang tungkol kay Natalie, pero dapat mong malaman ang tungkol sa kanyang lolo, si Truett Salter, tama. Ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, Truett. Muntik nang maiihi ni Tony ang kanyang pantalon. Iba siya kay Terence, na isang regular na rookie lamang. Marami nang narinig si Tony tungkol sa mga matataas na tao dahil sa kanyang malapit na relasyon kay Gavin. Ang Pavilion Master na ito, si Truett, ay isa sa nangungunang 3 big shot sa buong North Island. Ito. Ang bagay na ito ay ang espiritual na alagang hayop ng apo ni Truett. Matapos itong pag-isipang mabuti, agad na naramdaman ni Tony na madilim ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas, at gusto pa niyang kainin ang espiritual na alagang hayop ng Grandmaster ng tumataas na Sky Pavilion. Gustuhin man niyang mamatay, hindi ito ang tamang paraan para gawin ito. Ano sa palagay mo? Kung walang ganong background ang bagay na ito, kung hindi pumikit ang mga gwardya, magagawa ba nitong makapasok sa espiritong Jade Hall sa kaunting lakas nito? Sa tingin mo ba lahat ng tao ay tulala tulad mo? Umikot ang mata ni Gavin sa inis. Kung ang lalaking ito ay hindi niya kamag-anak, gusto pa ni Gavin na arestuhin si Tony at isuko. Kapag ang bagay na ito ay nalaman ni Natalie, ang pinakamamahal na anak ng tumataas na master ng Sky Pavilion, hindi na niya malalaman kung paano siya namatay. Kung ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Nauutal na sabi ni Tony, mapatla ang mukha. Buti na lang at hindi mo pa napatay ang bagay na ito. Di ba sinabi mo lang na nawalan ito ng malay? Tapos dapat wala itong sugat. Itapon na natin at magpanggap na walang nangyari. Sabi ni Gavin, huminga ng malalim. Sa huli, lalo pang ibinaba ni Tony ang kanyang ulo at mahinang sinabing, hindi ito nasugatan noong una, ngunit nagising ito sa kalagitnaan at gustong tumakas. Pagkatapos ay sinipa ko ito. F***. Hindi nakaimik si Gavin. Matapos suriin ang mahinang paghinga ng batang lalaki, gusto pa niyang patayin si Tony. Anong klaseng mga ka-teammate sila? Dahil ayaw sumuko, diniin ni Gavin ang dibdib ng cub, ngunit nagsimulang bumubula ang maliit na lalaki sa bibig. Sumiklab ang galit niya. Are you asking crazy? Is there need to use such a deadly method to deal with such a small thing? Ikaw, hindi mo ako masisisi dito. Hindi ako masyadong gumamit ng lakas. Isang magaan na sipa lang. Sino ang nakakaalam na napakahina ng isang espiritong hayop? Inosenteng napakamot ng ulo si Tony. Sa totoo lang, medyo mabigat ang sipa niya kanina. Natatakot siya na ang maliit na bagay ay patuloy na gumawa ng ingay at makaakit ng isang tao sa labas. Magiging malaking problema iyon. Sa huli, sa sipa na ito, mas malaki ang gulo. Sa pagtingin sa malinaw na bakas ng paa sa dibdib ng cub, hindi maiwasan ni Tony na mataranta. He rolled his eyes and said, bakit hindi na lang natin ilabas? Walang makakaalam na sinipa ko pa. Ikaw ang tanga. Sa tingin mo ba lahat ng iba ay tanga tulad mo? Nang marinig ito, agad siyang pinagalitan ni Gavin at sinabing may pang-aalipusta, pagkatapos nilang matagpuan ang mga yapak na ito, hindi ba sila nakahanap ng taong maihahambing sa kanila? Sabihin ko sa iyo, sa personalidad ni Miss Salter, kahit baligtarin pa natin ang buong Jade Hall, tiyak na mahahanap niya ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang espiritual na alagang hayop. Sa oras na iyon, maaari kang maghintay ng kamatayan. Kung gayon ano ang gagawin natin? Si Tony ay labis na natakot sa mga salitang ito na gusto niyang umiyak ngunit walang luha.
He said helplessly, bakit hindi natin ito palihim na itapon? Dapat walang makakahanap nito sa ilang, di ba? Sa orihinal, ito ay magiging isang mas maaasahang paraan upang kainin ang maliit na bagay ayon sa kanyang orihinal na plano. Pagkatapos ng lahat, ang oso ay wala kahit saan, at kahit na gusto ng mga tao na mag-imbestiga, maaaring hindi nila mahanap si Tony. Ngunit ngayong alam na niya ang tungkol sa kakilakilabot na background ng maliit na bagay na ito, hindi nang ahas si Tony na magkaroon ng ganoong rebeldeng pag-iisip. Sa mga oras na ito, kahit tingnan ito ay sapat na para kiligin siya, lalo pa itong kainin. Sa sandaling ito, ang tanging nasa isip niya ay itapon ito hanggat maaari. Mas mainam kung maitatapon niya ito sa layo na 108,000 milya at hindi na ito makikita muli sa kanyang buhay. Walang magawang tumingin sa kanya si Gavin. Itapon mo ito sa ilang. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka ng ganito? Si Miss Salter ay kayang magpakilos ng daan-daan o kahit libu-libong master sa isang salita lamanga sentimo, kahit na ang paghahanap sa buong isla ng Sky Class sa hilagang bahagi ay magiging isang piraso ng cake. At saka, paano mo malalaman na wala siyang espesyal na paraan upang makahanap ng isang espiritual na alagang hayop? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang bakas ng paa nito sa dibdib ay hindi maalis saglit, kaya hindi natin maitutulak ang sisi sa iba, di ba? Ikasyam na kuya, hindi mo siya dapat iwan sa gulo. Sabi ni Tony na may malungkot na mukha. This time, natakot na talaga siya to the point na naiihi na ang pantalon niya. Kung makakatakas siya sa kalamidad na ito, malamang na matroma siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hinding-hindi na maglalakas loob na kumain muli ng mga espiritong hayop. I-frame ang isang tao. Nagliwanag ang mga mata ni Gavin sa mga salitang ito. Hinampis niya ang kanyang hita at sinabing, magandang ideya iyon. Ito. Gagana ba ito? Ikasyam na pinsan, ang sapatos na suot ko ay inisyo ng welcoming na bagong pavilion. Kung ikukumpara nila ang mga bakas ng paa, malalaman nila na ginawa iyon ng mga bagong dating ng Welcome New Pavilion. Kung tatawagin nila ang lahat ng bagong dating para kumpare, hindi pa ba ako makakatakas? Nagdududang sabi ni Tony. Ang pagtawag sayo ng tanga ay hindi naman insulto sayo. Sinampal ni Gavin ang ulo ni Tony sa masamang mood at pinag-aralan, kahit alam ni Miss Salter na ginawa ito ng mga bagong dating ng welcome na bagong pavilion sa pamamagitan ng mga print ng sapatos, napakaraming bagong dating, at maraming tao na may kaparehong sukat ng sapatos sa iyo. Basta't lumikha ka ng isang preconceived na ilusyon para sa kanya, sino ang maghahinala sa iyo? 3,657. Preconceived. Paano tayo gagawa ng ilusyon na tayo ang unang pumasok? Naguguluhan pa rin si Tony. Napakatanga mo. Anyway, ang maliit na bagay na ito ay namamatay na, at sino ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Kailangan na lang nating itapon ito sa kuweba ng iba, at kapag lumabas si Miss Salter para hanapin ito, maaari nating pangunahan ang daan para sa kanya. Pagkatapos, mahuhuli natin siya ng ebidensya, at ito ay magiging katotohanan. Humalaklak si Gavin. Oh, right. Ang ikasyam na kuya pinsan ay napakatalino. Nang marinig na may paraan para iligtas ang kanyang sarili, biglang naging masigla si Tony, ngunit pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, kung gayon, sino ang dapat nating i-frame? Gavin pouted. Hindi pa ba handa ang lahat? Let me ask you. Who do you hate the most? Walang sinasabi, Terence. Namulat ang realisasyon kay Tony. Tuwang-tuwang pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ay, tama. Ang tangkad ng batang ito ay halos kapareho ng sa akin, at ang sukat ng kanyang sapatos ay dapat na halos kapareho ng sa akin. At saka, siya ay nagmimina ngayon at hindi sa kuweba ng walang kamatayan. Siya ay ipinanganak lamang upang maging scapegoat natin. Kung magiging maayos ang lahat sa pagkakataong ito, hindi lang natin maaalis ang pagdududa, ngunit maaari rin nating patayin ang bulag na batang ito sa isang hakbang. Gusto kong makita kung paano haharapin ng batang ito ang galit ni Miss Salter. Sabi ni Gavin na walang awa. Hehe.
Ang background ni Miss Salter ay mas makapangyarihan kaysa kay Young Master Shu, siguradong patay na si Terence sa pagkakataong ito. Nakahinga ng maluwag si Tony at sinabing may matagal na takot, ikasyam na pinsan na kapatid, napakatalino mo. Kung hindi, ako ang mamamatay sa pagkakataong ito. Upang maging isang krisis sa isang pagkakataon, iyon ang tunay na karunungan. Mas mahusay kang matuto mula dito sa hinaharap, anak. Mayhang na nagtaas baba si Gavin. Iyon ay tiyak. Hindi ko matutunan ang lahat ng mga bagay na mayroon si Ninth Kuya sa buong buhay ko. Mabilis na binitukan ni Tony si Gavin na tumawa ng mapanokso. Nang walang pag-aalinlangan, nakahanap agad silang dalawa ng isang itim na bag na karaniwang ginagamit para mag-imbak ng espiritual na jade at ilagay ang kulot na bear cub sa loob. Pagkatapos, espesyal na nakita nila ang isang basket na may takip upang dalhin ito sa kanilang mga likod. Dahil ang maliit na sukat ng kulot na anak ng oso ay nasa bingit ng kamatayan at hindi makagalaw, walang nakakaalam mula sa labas. Bilang karagdagan, pamilyar si Gavin sa lugar na ito ng espiritong Jade Hall, kaya walang hinala ang mga gwardya. Maayos na inilabas ng dalawa ang kulot na bear cub. Pagkatapos umalis sa espiritong Jade Hall, dumiretso silang dalawa sa kuweba ni Terence. Sinamantala ang pagkawala ni Terence, pinabantayan ni Gavin si Tony habang sinira niya ang ipinagbabawal na spell ng kuweba at pinasok ang cub. Pagkatapos ay inayos niya ang kuweba sa orihinal nitong estado. Dahil karamihan sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay si Mind Zone sa mga minahan, Randolph at si Hernan, na silang dalawa lang ang hindi pumunta sa mga minahan, ay nalubog sa kanilang paglilinang dahil nakakuha sila ng maraming espiritual na jade noong nakaraan. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik sina Gavin at Tony sa espiritong Jade Hall. Gayunpaman, hindi sila pumasok sa Mind Zone, ngunit sa halip ay nagbantay sa pasukan ng lugar ng pagmimina, naghihintay para sa Natalie na lumapit sa kanila. Ayon sa nakaraang karanasan ni Gavin, ang kulot na bear cub ay hindi lalabas ng higit sa isang araw bago ang may-ari nito, si Natalie, ay hahanapin ito. Sa katunayan, sinumang matandang lalaki na nasa espiritong Jade Hall sa loob ng maraming taon ay makikilala ang batang curly bear na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumating ito sa espiritong Jade Hall. Dahil sa kasaganaan ng espiritong Chi sa Mind Zone, ito ay medyo kaakit-akit sa mga espiritong hayop. Lalo na dahil ang kulot na oso ay isang maalamat na bihirang espiritong hayop na maaaring kumain ng espiritong si Jade, ang lugar ng pagmimina at imbakan ng espiritong Jade Hall ay nakamamatay na mga tukso para dito. Sa makatuwid, sa nakalipas na ilang taon, ang batang curly bear ay makakahanap ng pagkakataong makalusot ng ilang beses bawat taon. At para sa kapakanan ng amo nito, si Natalie Salter, lahat ng nasa espiritong Jade Hall ay pumikit dito. Nahuli man nila ito sa akto, pagtatawanan lang nila ito. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang makikilala nito ang matako na si Tony sa taong ito. It was simply fated to have this calamity. Gayunpaman, marahil ito ay dahil nasanay na siya sa ugali ng kanyang espiritual na alagang hayop, si Natalie, na palaging kinakabahan sa kinaroroonan ng kulot na oso, ay hindi na nagpakita sa pagkakataong ito. Si Gavin at Tony ay puno ng pag-asa habang hinihintay nilang matapos ang Mind Zone, ngunit hindi pa rin nila nakita ang anino ng dalagang ito. Hindi nakita ng dalawa si Natalie, ngunit nauna si Terence, ngunit halatang walang interes si Terence na makipag-usap sa kanila, na lumampas sa kanila. Nang makitang umalis na si Terence, nagpout si Gavin kay Tony at bumulong, maghihintay ako dito. Sumunod ka sa kanya at bantayan mo siya. Tingnan mo kung ano ang gagawin niya pagkatapos niyang mahanap ang maliit na bagay na iyon. Kung gusto niyang itapon ito ng tahimik sa dilim, tatawag ka ng iba para mahuli siya sa akto. Kung mas malaki ang kaguluhan, mas mabuti. Sige, maalalahanin talaga si Ninth Kuya Cousin. Tugon ni Tony at mabilis na sumunod. Ayon sa logika ng isang normal na tao, ang unang reaksyon kapag may nakita silang mali ay ang pagharap dito ng tahimik na walang nakakaalam, para hindi malagay sa gulo. Ang pag-aalala ni Gavin ay napakamakatwiran.
Kung talagang itinapon ni Terence ang Cobb, lahat ng ginawa nila ay magiging walang saysay. Baka ibalik pa nila ang gulo kay Tony. Kung hindi nila sinunod ang plano at hayaan ang Miss na isipin na si Terence ang may kasalanan, ito ay magiging mahirap. Sa lakas at pamamaraan ni Tony, imposible para sa kanya na bantayan si Terence, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kuweba ay nasa tabi mismo ni Terence, kaya hindi naghinala si Terence kahit na sinundan siya nito. Hanggang sa pumasok siya sa kanyang kuweba at nakita ang itim at puting maliit na lalaki sa lupa ay hindi napigilan ni Terence ang pag-freeze. Anong klaseng spirit beast ito? Ang kulot na oso ay isang espiritong hayop na ipinanganak at lumaki sa Sky-class Island, at dahil sa maliit na bilang nito, kahit isang practitioner ay hindi ito makikilala. Ito ay ganap na normal para sa isang practitioner mula sa karaniwang mundo tulad ni Terence na hindi ito makilala. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng espiritong hayop iyon, ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na ang batang ito ay hindi isang banta sa kanya, hindi pa banggitin na ito ay humihinga ng mas mabigat kaysa sa paghinga nito, at mukhang nasa bingit na ito ng kamatayan. Walang oras si Terence na magtaka kung bakit bigla na lang lilito ang maliit na lalaki sa kanyang kuweba. Lumapit siya at tinulungan itong tumayo, inilagay ang kanyang palad sa dibdib nito at sinimulang i-circulate ang sining ng Dragon Mastery, sinusubukang ilipat ang chi dito. Kung tutuusin, isa itong espiritual na nilalang sa mundo, at hindi niya kayang panoorin itong mamatay sa harap ng kanyang mga mata. Iminulat ng naghihingalong oso ang mga mata nito matapos maramdaman ang ibinibigay ni Chi Terence. Humagulgol ito ng mahina, "Buo. 3,658. Mukhang effective naman." Nakahinga ng maluwag si Terence. Siya ay nag-aalala na ang kanyang purong enerhiya ay hindi gagana dito. Ginagamit niya noon ang kanyang dalisay na enerhiya upang pagalingin ang mga tao at espiritong hayop sa karaniwang mundo, ngunit sino ang nakakaalam kung ang mga katutubong espiritong hayop ng Sky-class Island ay may mga espesyal na pangangatawan. Parang hindi na masama ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel ng chi sa Cobb upang pagalingin ang mga sugat nito, at nagsimulang gumanda ang kutis ng Cobb. Pagkaraan ng 5 minuto, nagsimulang umikot ang mga mata nito, at nanambalik ang dating kasiglahan. Hinawakan nito ang bilog nitong ulo at curious na tumingin kay Terence. Ang maliit na lalaki na ito ay medyo cute, at dapat ay napakapopular sa mga babae. Napangiti si Terence sa nakita na kabawi na ang enerhiya ng aso, na nangangahulugan na halos gumaling na ang mga sugat nito. Binawi niya ang kamay niya. Ang maliit na lalaki, sa kabilang banda, ay nagsimulang umiyak nang tumigil si Terence sa pagbibigay nito ng chi. Mabilis nitong ipinulupot ang mga laman nitong paa sa mga kamay ni Terence, sinisigurado na nasa dibdib nito ang mga iyon. "Gusto mo ipagpatuloy ko ang pagbibigay sa iyo ng totoong lakas?" Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. "Wuwuwuwo." Mukhang naintindihan ng maliit na lalaki ang mga salita ni Terence at tumango. Hindi man lang nagulat si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang baboy na natutulog sa kanyang jade space ay nakakaintindi ng wika ng tao, at nakakasulat pa ito at nakikipag-usap sa mga tao. Kung tutuusin, ito ay isang espiritong hayop, at ang katalinuhan nito ay mas mataas kaysa sa karaniwang mababangas na hayop, na marami sa mga ito ay hindi mas mababa sa mga tao. Nang makitang hindi bibitawan ng maliit na lalaki ang kanyang braso anuman ang mangyari, walang pagpipilian si Terence kundi ang sumunod sa gusto nito. Hindi naman sa hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito o sentimo, malamang na komportable ang maliit na lalaki kapag binibigyan siya ng enerhiya ni Terence. "Bata, paano ka nakapasok?" tanong ni Terence habang patuloy niyang inihahatid ang kanyang chi sa aso. "Wuwo." Ang maliit naman ay nataranta. Matagal niyang hinawakan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay bago umiling kay Terence. "Hindi mo man lang alam." Nagulat si Terence, ngunit naalala niya kung gaano ito kaina ngayon at naunawaan niya. Puyat man ito sa ganoong estado, dapat ay manhid ito sa lahat ng nangyari sa labas ng mundo. "Kung gayon, sino ang gumawa nito sa iyo?" tanong ni Terence. Sa simula pa lang ay napansin na niya ang yapik na ito. Kung hindi siya nagkakamali, ang sipa na ito ang dapat na dahilan ng malubhang pinsala sa maliit na lalaki.
Mula sa espesyal na print ng sapatos sa dibdib ng maliit na lalaki, maaaring mahinuha ang isang bahagyang paghahambing na ang salarin na sumipa sa maliit na lalaki ay dapat na isang bagong dating sa Welcome Pavilion. Ang pangunahing punto ay ang sukat ng sapatos ay tila halos kapareho ng sukat niya. Ang ipinagbabawal na spell ay nasa lugar pa rin, at ang maliit na lalaki ay lumitaw ng wala saan. Kung hindi pa rin maisip ni Terence na may nag-set up sa kanya, napakabagal niya. Woo! Nag-isip sandali ang maliit na lalaki at binitawan ang kamay ni Terence. Tumakbo siya sa gilid at tumingin ng masama, saka tumalon sa tapat at binigyan siya ng flying kick tulad ng pagsipa sa kanya ni Tony noon. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik sa kanyang orihinal na posisyon at umatras hanggang sa dingding bago bumagsak sa lupa. Og! Hindi nakaimik si Terence. Napaka-realistic na pagpapanumbalik ng maliit na lalaki, ngunit ang problema ay hindi pa rin niya alam kung sino ang sumipa sa kanya. Marunong ka bang magsulat? Tanong ni Terence na may huling pag-asa. Kung magsulat ang batang ito na parang skybolt pig, baka masasagot niya ang kanyang mga tanong. Woo! Agad na umiling ang maliit na lalaki na parang isang tambol. Noon, gusto ng amo nitong si Natalie, na matuto ito, ngunit tumanggi ito. Sa edad nito, hindi na ito makapaghintay na maglaro, paano ito mag-aaksaya ng oras sa pag-aaral kung paano magsulat. Sige, sabi niya. Walang magawang umiling si Terence, sumuko sa ideyang alisin ang salarin dito. Ganun pa man, medyo nahulaan niya na may kinalaman ito kay Gavin. Ang dahilan ay simple, isang steward lang ang makakapag-break sa ipinagbabawal na spell at makakaayos nito, at ang iba pang dalawang steward seniors ay walang anumang sama ng loob kay Terence. Ang pinakakahina-hinalang taong naiwan ay si Gavin. Ngunit ang hindi naintindihan ni Terence ay kung bakit siya nag-ukol ng labis na pagsisikap para sa nasugatang batang ito, ano ang silbi nito. Posible kaya na ang Panginoon ng munting ito ay napakalakas kaya siya ay nasa malaking problema pagkatapos niyang iframe ito. Nang si Terence ay nakikipaglaro sa maliit na lalaki, si Gavin, na matagal nang naghihintay sa Lingayo Hall, sa wakas ay nakita ang Natalie. Ang maalamat na apo ng Pavilion Master, isang mala prinsesa na pag-iral sa buong hilagang bahagi ng isla ng Sky Class. Kasing ganda ng isang painting ang mukha ng dalaga. Ang kanyang puting damit ay lalong nagpapino sa kanya. Para siyang diwata na naglalakad sa mundo. Ang bawat pagsimangot at ngiti niya ay nakakaantig ng puso. Gayunpaman, mayroong isang bihirang girlish innocence sa kanyang dalisay na kagandahan. Ito ang munting prinsesa ng North Island, ang Natalie. Sa harap ng mga tagalabas, palaging nagbibigay ng impresyon si Natalie sa mga tao na siya ay dalisay at masunurin, ngunit alam ng mga pamilyar sa kanya na ito ay nasa ibabaw lamang. Kung talagang balisa ang babaeng ito, lalabas din ang ngipin niya. Kung noon pa man, kahit saan man pumunta si Natalie, mapapalibutan siya ng mga tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nag-iisa siyang pumunta sa espiritong Jade Hall. Ang dahilan ay natural na ang kanyang espiritual na alagang hayop ay madalas na pumupunta sa espiritong Jade Hall upang magnakaw ng mga espiritual na Jade. Hindi maganda kung kumalat ang balita. Kahit na hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kailangan niyang isaalang-alang ang imahe ng kanyang lolo, si Truett. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, kahit na nadulas ang kulot na bear cub sa malaking mine zone, napakaraming gwardya ang nakamasid sa paligid. Madali itong mahahanap ni Natalie sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid, kaya hindi siya nag-alala. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Marami sa mga gwardya sa labas ang nagsabi na nakita nila ang kulot na bear cub na pumasok, ngunit ang problema ay wala sa mga gwardya na nakatalaga sa mine zone ang nakakita nito. Ang bagay na ito ay kakaiba. Nakita ito ng mga tao sa labas, ngunit hindi ito nakita ng mga tao sa loob. Hinanap nila ang buong koridor sa gitna ng espiritong Jade Hall, ngunit hindi nila makita ang figure ng batang lalaki. Hindi naman siya pwedeng mawala sa mundo, diba? Sa pagkakataong ito, talagang nababalisa si Natalie. Ito ay isang espiritual na alagang hayop na sumama sa kanya ng higit sa 10 taon. Ito ay kasama niya halos mula nang ito ay ipinanganak. Sabay silang nagtawanan kapag masaya, at magkasama silang malungkot kapag nasasaktan.
Ang ugnayan sa pagitan niya at ng kulot na bear cub ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Bagamat si Natalie ang no. Isa princess ng North Island, wala siyang kaibigan. 3,659. Lahat ng mga babae sa paligid niya ay nagsisikap na pasayahin siya, at lahat ng mga lalaki ay hinahabol siya, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng anumang partikular na mabuting kaibigan. Sa makatuwid, ang curly bear na ito ang naging tanging pinagkakatiwalaan niya kapag siya ay malungkot. Hindi niya maisip kung ano ang mararamdaman niya matapos mawala ang batang ito. Walang magawa, hinanda pa ni Natalie na tawagan ang master ng espiritong Jade Hall at hilingin sa lahat na baligtarin ang espiritong Jade Hall para mahanap ang maliit na lalaki. Sa sandaling ito, si Gavin, na naghihintay ng pagkakataon, ay lumitaw sa kanyang likuran. Miss Salter, I am Gavin, the manager of the Welcoming New Pavilion. May nakita akong maliit na curly bear dito noong araw, pero hindi ako sigurado kung spiritual pet mo iyon, kaya hindi ko na ito pinansin. Ibinaba ni Gavin ang kanyang ulo at nagsumbong. Ano? Nakita mo na ba si Bear? Noon lang napansin ni Natalie si Gavin, at mabilis siyang nagtanong, saan mo ito nakita? Saan ito nagpunta? Nagkunwari si Gavin na naalala saglit bago niya sinabi, noong oras na iyon, tila gusto nitong pumasok sa mind zone, ngunit natuklasan ito ng isang bagong disipulo bago ito pumasok sa tarangkahan. Sinipa ito ng bagong disipulo nang walang sabi-sabi. Matapos itong sipay ng kalahating kamatayan, inilagay niya ito sa isang bag at kinuha, sinabi na gusto niya itong dalhin at kainin pabalik sa kuweba. Ay ihaw ito. Nang marinig ito, natakot si Natalie kaya muntik na siyang mawala ng malay. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay napabuntong hininga siya at nagngangalit na sinabi, ano ang pangalan ng bagong disipulong iyon? Bakit hindi mo siya pinigilan? Huwag po sanang magalit, Miss Salter. Ang bagong disipulong iyon ay tinatawag na Terence. Isa siyang bagong lagalag na practitioner mula sa secular na mundo. Wala siyang gaanong kalidad, at palagi siyang masungit at masuwayin. Hindi ko siya makumbinsi noon, ngunit dahil sa mga alituntunin ng sekta, wala akong magawa sa kanya, kaya't hindi ko na lang siya nagawang gawin. Kung alam ko lang na spirit pet iyon ng panganay na miss, nailigtas ko sana ang maliit na curly bear kahit na kailangan kong maparusahan ng sekta. Nagkunwaring galit si Gavin. Terence. Nasaan na siya ngayon? Bilasan mo at dalhin mo ako doon. Kung mawala ng kalahating buhok ang maliit na puti, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Binago ni Natalie ang kanyang imahe ng isang purong babae at agresibong sinabi. Sige, I will lead the way for you, young miss. Hindi napigilan ni Gavin ang mapangiti sa sarili. Ang isang batang babae ay talagang isang maliit na babae. Sa kaunting provocation lang ay nahulog na agad siya dito. Dinala ni Gavin ang Natalie diretso sa kuweba ni Terence. Si Tony, na kanina pa nakasquat sa pinto at nakatitig kay Terence, ay nakita ang dalawa at nagmamadaling binati sila. Miss, this is the new disciple, Tony. Nakita niya ng sarili niyang mga mata ang nangyari ngayon. Hiniling ko sa kanya na bumalik kanina para bantayan si Terence, kaso talagang nag-barbecue si Terence at kinain ang maliit na curly bear na iyon. Kung tutuusin, hindi matitiyak ang kalidad ng mga practitioner na ito sa secular na mundo, pagpapakilala ni Gavin kay Tony at nagkunwaring. Gayunpaman, wala sa mood si Natalie na makinig sa kanyang buntong hininga. Mabilis niyang tinanong si Tony, si Terence ba ang nasa kuweba? Kamusta ang aking munting puti? Nasaktan ka ba? Sinulyapan ni Tony si Gavin at sinabing, Miss, si Terence ay nasa kuweba na mula nang bumalik siya, ngunit hindi ko masisiguro kung ano ang nangyari sa loob. Baka kumakain na siya. Natakot si Natalie sa kanyang sinabi at mabilis na itinuro si Gavin, kung gayon, ano ang ginagawa ninyo? Bilasan mo at sirain mo ang pinto para sa akin. Oo, Ginoo. Matapos matanggap ang utos, itinaas ni Gavin ang kanyang kamay at winasak ang ipinagbabawal na spell sa kuweba ni Terence. Sa kanyang lakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ito ay isang piraso ng cake. Konting puti.
Konting puti. Sumugod ang Natalie. Nakangiti sa isa't isa sina Gavin at Tony na para bang nagtagumpay ang kanilang plano at sumunod sa kanya. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, siguradong patay na si Terence. Ang pagpatay sa alagang hayop ni Natalie ay isang malaking kasalanan. Hindi pa banggitin sa malugod na bagong pavilion, kahit sa buong hilagang bahagi ng Skyclass Island, hindi siya makakahanap ng katayuan. Baka igapos pa nila siya at ibigay sa angkan ng mga espiritong hayop sa katimugang isla, kaya pagbayaran niya ang kanyang buhay. Nang makita ni Gavin at Tony ang nasa loob ng kuweba, nalaglag ang kanilang mga panga. Wuwo! Wuwo! Ang naghihingalong maliit na curly bear ay buhay pa at sumipa, na nakabitin sa katawan ni Terence. Mukhang hindi man lang ito nasaktan, at tila nagsasaya kasama si Terence. Ano ang nangyayari? Little White, okay ka lang. Si Natalie, na labis na natakot kay Gavin at ng kanyang kasama na hindi niya nang ahas na buksan ang kanyang mga mata, sa wakas ay nag-react sa oras na ito. Hindi maitago ang saya sa mukha ng dalaga, at agad na bumagsak sa lupa ang nakabitin niyang puso. Wuo! Nang makita ang Natalie, ang maliit na curly bear ay agad na tumalon pababa mula sa likod ni Terence at umakyat sa likod ni Natalie gamit ang maiksi nitong binti. Ito ay lubos na maliksi, at hindi ito mukhang nasugatan sa kamatayan. Ang dalawang lalaking nasa likuran niya, sina Gavin at Tony, ay hindi maiwasang magtinginan sa gulat. Hindi makapaniwalang bulalas ni Tony, f***sake. Paano naging posible iyon? Malinaw na siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, ngunit hindi ko alam kung ano ang ginawa ko. Ga! Nagmamadaling tinakpan ni Gavin ang kanyang bibig, habang si Natalie ay lumingon sa kanya upang tumingin sa kanya na may kainahinala, ano ang sinabi mo? Gustong putulin ni Tony ang sarili niyang dila. Anong katangahan ang bibig niya? Paano niya hahayaang lumabas ang ganoong bagay? Ito ay maaaring pumatay sa kanya. Buti na lang, mabilis ang utak ni Gavin at nagmamadaling sumagot, oo. Nakita namin ng aming mga mata ang sitwasyon, paanong hindi namin malalaman? Ganun ba? Tumingin si Natalie sa kanilang dalawa ng may pagdududa, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang maliit na curly bear ay maayos. Nakahinga ng maluwag si Gavin at pinandilatan si Tony. Buti na lang at madaling lokohin ang dalagang ito. Kung hindi, kung ang katotohanan ay mabubunyag, siya ay nasa matinding problema din. Si Tony naman, sa sobrang takot ay muntik na siyang matamba sa lupa. Nipatikip siya ng mahigpit sa bibig at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Nag-aalala, kinuha ni Natalie ang maliit na curly bear at tiningnan ito pataas at pababa. Bagamat buhay pa ang munting lalaki at sumipa, kitang-kita pa rin ang malaking bakas ng paa sa dibdib nito. Sa pag-iisip pabalik sa sinabi ni Gavin at ng dalawa pa, hindi napigilan ni Natalie na titigan si Terence ng galit, Hoy! Sinipa mo ba ang dibdib ni Bear? Hindi, nang makita ko ito, mayroon na itong mga bakas ng paa. Tinanggi ni Terence, umiling-iling. Habang nagsasalita siya, pinalaki niya ito at napagtanto na ang dalagang ito ay 1 in a million na kagandahan, maging ito sa hitsura o ugali. 3,660. Gayunpaman, mayroong isang kaunting likas na maharlika at kalokohan sa kanyang mga galaw. Ito ay makikita na ang kanyang background ay dapat na napakalalim, at siya ay dapat na ang perla sa palad ng ilang big boss. Ngunit ang miss na ito ay nagpaalala kay Terence ng isang bagay na pinagtataka niya mula noong siya ay dumating sa Skyclass Island. Ang ratio ng mga lalaki sa mga babae ay tila seryosong hindi balanse, lalo na sa Welcome Pavilion hindi pa siya nakakita ng kahit isang babaeng newbie. Ang hindi niya alam ay ang mga babaeng cultivator ng Skyclass Island ay karaniwang puro sa West Island. Hindi lamang ang mga lokal na bagong dating ang pupunta sa West Island, ngunit maging ang mga kababaihan mula sa secular na mundo ay direktang i-teleport sa West Island. Talagang hindi ikaw? Kainahinalang tanong ni Natalie. Matapos marinig ang mga reklamo ng dalawa, naisip na niya na ang Terence na ito ay hindi isang mabuting tao, at na siya ay hindi maganda kay Bear. May utak ba ang babaeng ito?
Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata ng walang imek at tinawag ang maliit na curly bear. Agad na binitawan ng maliit na lalaki si Natalie at tumakbo pabalik sa kanyang katawan. Masyadong matalik ang kanyang mga kilos na kahit si Natalie, ang may-ari, ay medyo naiinggit. Miss, you should be very clear about the intelligence of your pet spirit beast. Kung sinapak ko talaga to, sa tingin mo ba napakalapit pa nito sa akin? Tumingin si Terence kay Natalie. Ito. Biglang natigilan si Natalie. Bagamat ang kanyang maliit na curly bear ay palaging hanggal at cute, kahit paano ay nakikilala nito ang mabuti at masama. Malinaw nitong nakikilala kung sino ang mabuti dito at kung sino ang masama dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lolo, si Truett, ay isang beses lang itong pinagsabihan noon, ngunit matagal na itong may sama ng loob dito at tumangging lumapit kay Truett. Sinamantala ang kalituhan ni Natalie, gusto ni Terence na hayaan ang maliit na curly bear na makilala ang mismong mamamatay tao. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kanyang orihinal na haka-haka, ang mamamatay tao na sumipa dito ay maaaring si Gavin o Tony. Sayang nga lang at hindi nagpakita ng anumang halatang galit si Curly Bear sa dalawa simula nang pumasok sila kahit na hindi sila nito pinansin. Hindi sigurado si Terence kung may kinalaman ba ito sa dalawa. Ang hindi inaasahan ni Terence ay bago pa bumagsak ang oso sa mga kamay ni Tony, nawalan na siya ng malay, at nang magising ito, gusto nitong tumakas, ngunit sinipa ni Tony. Pagkatapos noon, natulala ito at hindi nakilala ang mukha ni Tony, kaya natural na hindi ito nagpakita ng anumang puot. Kung ganoon, bakit kasama mo si Bear? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nakita ni Natalie kung gaano kalapit ang maliit na curly bear kay Terence, at hindi niya maiwasang magalit. Anong klaseng spell ang napasok ng batang ito, para maging malapit sa isang estranghero? Sinulyapan ni Terence ang dalawa, alam niya na kung hindi makapagpatoto si Curly Bear, walang kwenta ang pagtatalo. Kung tutuusin, nakapagdesisyon na ang dalaga na lumaban sa kanya, at hindi niya alam kung ano ang background nito. Hindi niya alam kung anong gulo ang papasok niya kapag nagpatuloy siya sa pakikipagtalo. Pagkatapos pag-isipang mabuti, sinabi ni Terence, nakita ko lang ito, kaya nilero ko ito sandali. Wala akong anumang lihim na motibo. Dahil ito ang iyong espiritong hayop, maaari mo lamang itong alisin. Tak ka naman. Ngumuso si Natalie. Alam niyang nagkasala siya kay Terence, at medyo napahiya, ngunit may pagmamalaki pa rin niyang sinabi, dahil inaalagaan mo si Bear, hindi ko na itutuloy ang responsibilidad mong dukutin si Bear. Aalis na ako. Dahil doon, tinawag ni Natalie ang maliit na curly bear at gustong umalis, ngunit tumanggi ang maliit na lalaki na bumaba sa katawan ni Terence. Kahit na inabot ito ni Natalie para hawakan, wala itong pakialam, ang apat na maiksing paa nito ay mahigpit na nakakapit sa katawan ni Terence. Agad nagalit si Natalie, hoy! Naging mabuti ako sa iyo, ngunit hindi ka sumama sa akin. Gusto mo bang makasama ang estranghero na ito? Woo! Ang maliit na curly bear ay tumingin kay Natalie ng malungkot, at pagkatapos ay tumingin kay Terence. Sa ilalim ng galit na titig ni Natalie, sa wakas ay binitawan nito si Terence nang hindi sinasadya. Mabuti naman. Noon lamang napalitan ng saya ang galit ni Natalie, at binuhat niya ang nag-aatubili na maliit na curly bear at naglakad palabas. Woo! Woo! Ang maliit na curly bear ay nakahiga sa balikat ni Natalie, na iniunat ang dalawang maliliit na paa nito at tinawag si Terence. Nalito si Terence, ngunit naintindihan ng may-ari ni Natalie ang ibig sabihin ng maliit na lalaki. Hinaplos niya ito sa ulo at sinabing, gusto mo pa ba siyang makipaglaro sa atin? Sabihin ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Hinahayaan akong lumapit at makipaglaro sa akin ang isang di pamilyar na lalaking disipulo, kapag nalaman ito ni Lolo, ikukulong niya ako. Woo! Woo! Ang maliit na curly bear ay patuloy na umiiyak. Walang choice si Natalie kundi sumagot ng, okay. Susubukan kong humanap ng pagkakataon na makapunta dito at maglaro sa hinaharap, okay. Woo! Sa wakas ay huminto ang maliit na curly bear at iwinagayway ang mga paa nito kay Terence, nag-aatubili na umalis. Ngumiti si Terence, ang maliit na lalaki ay medyo clingy.
Kung ikukumpara, ang kanyang amo ay medyo sunere, ngunit hindi siya masamang tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung siya ay hindi makatwiran? Dala-dala ang maliit na lalaki palabas ng kuweba ni Terence, sinulyapan ni Natalie sina Gavin at Terence, na sumusunod sa kanya, at sinabi sa inis na tono, bakit niyo pa rin sinusundan ang dalagang ito? Kalokohan niyo lang yan, kaya nawala ng mukha ang dalagang ito. Young miss, please calm down. Baka nagkamali kami. Nagmamadaling humingi ng tawad si Gavin sa takot at kaba. Nagpasya naman si Tony na magtago sa likod niya, hindi naglakas loob na makita siya ng maliit na curly bear. Halos maiyak siya nang makita niya ang maliit na curly bear na tumatalon sa katawan ni Terence. Kung ang maliit na curly bear ay nagdamdam sa kanya at ipinakita ito sa harap ng miss, tapos na siya. Buti na lang at mukhang hindi siya naalala ng maliit na curly bear. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Tony. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na makita siya ng maliit na lalaki. Paano kung naakit niya ang atensyon nito at nakilala siya nito? Kung hindi ka na makakita ng malinaw sa susunod, bulagin ko yung mga mata mo. Sinong nagsabing bulag ka? Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Napabuntong hininga si Natalie sa kawalan ng kasiyahan, ngunit ang babae ay hindi isang tukana, hindi niya nakita na ang dalawa ay naglalagay ng bitag para kay Terence, at nag-lecture lang sa kanila ng kaunti, wala talagang ginagawa. Sabi ni Gavin at Tony, syempre madali kang lokohin. Gayunpaman, sinabi niya, pero kahit na ano, may mga bagay din tayong nakita, hindi ba? Ang kulot na oso ay talagang nasa kuweba ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.